Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Paano tayo mabubuhay sa matuwid na pamumuhay? Yan ay alang-alang sa salita at gawa ng ating Panginoong Kristo na patuloy natin pinapahalagahan na dito numuunlad ang ating karunungan sa Diyos upang maging tigib tayong nananampalataya. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham.
Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo." Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael. Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beer-seba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siya, nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Dapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Sumainyo ang Panginoon At sumayo ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadinero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at
nanahimik at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo. Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda ang daloy na istorya ng ating mabuting balita. Kitang-kita natin kung ano ang halaga at kahulugan ng buhay na ibig na ang Diyos makita natin. Because every life situation has an important thing for us to develop, to take note, and to dwell into a straightforward way of life. Upang sabihin, ang buhay may saysay, may kahulugan, may kahalagahan upang anuman ang ating pong ganapin sa ating pong mga gawain, nakaugnay sa ating mga pang-araw-araw na karanasan, nararapat lamang na ito ay nasa panig ng Diyos o panig na kabutihan, kabanalan at hindi ito panig sa ano pamang lalong ikasasama ng sitwasyon, lalong ikasasama ng ating buhay at tuloy mawawala ang pagpapala ng Diyos. Sapagkat namumutawi sa puso't isipan natin ang landas ng kawalan ng kabutihan at kabanalan. Ito, sa isang matalinghagang mga pahayag na ating mabuting balita, alam nila kung ano yung takbo ng istorya kapag ang tao ay inaalihan ng masamang espiritu. Si Kristo yan, nagpapalaya siya ng masamang espiritu sa tao. Si Kristo yan na maghahandog sa inyo ng mga biyaya. Si Kristo yan, dumulog ka lamang. Huwag kang manghinawa sa panalangin, malulutas ang lahat ng iyong mga suliranin. Ito, sa mabuting balita, ibinigyan ng kahulugan. What in the life of Jesus Christ that gives more importance for that life for us to do and for that life to proceed, di ba? Kaya ibig sabihin, tayong mga nananampalataya, itong palagi natin minimiti, ito nawang gawain ko, nilalandas ko sa buhay, may bendisyon ni Lord, di ba? Na minsan ba't madalas, inaalihan tayo ng masamang espiritu, may iba tayong binabalak, may masama tayong nilalayon sa buhay nito, o nagbubuli tayo sa ating kapwa ng kapahamakan, at yan din ay patungo sa pagbubulid na sa kapahamakan ng ating puso't kalooban, ng ating mismong kaluluwa. Yan ang unang papahayag natin sa ating mabuting balita upang sabihin, inaalihan ng masamang espiritu, di ba? O kaya sabihin niyo, you're entertaining evil spirits in your mind and in your heart, in your soul. Huwag sana, sapagkat kapag ginawa mo ang mga bagay nito, kung ano yung talagang impluensya ng masamang espiritu na gagawin mo, yan ay patungo sa pagkakasala, sapagkat meron itong paglabag sa kalinisan ng puso't kaloobang nilikha ng Diyos sa atin, na ating dignidad, ng ating buong pagkatao. At upang sabihin, meron tayong pagsalunga sa ano pamang nakapipinsala sa buhay nating pananampalataya. Kaya sasabihin na ating Panginoon Kristo, lumayas ka demonyo. Doon sa dalawang lalaking galing sa libingan at sila inaalihan ng masamang espiritu, sila din nakakakilala sa Diyos. Kumikilala rin sila sa ating Panginoon Kristo. Eto, sasabi sa ating mabuting balita, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos?
Kaya sabihin, talagang meron silang pagkakakilala. Kaya nga lamang, hindi ito ang kanilang higit na pinapahalagahan kung hindi sila'y inaalihan ng spirit ng ibang espiritu o espiritu ng evil ways, espiritu ng kasamaan. Kaya kumikilala man, pero ang higit na naka-i-influensya, daan natin sa tao, ang higit na kaka-influensya sa tao ay ang mga pag-uugali na hindi mabuti o pag-uugaling masama, at ito'y labag sa kautusan ng Diyos o labag sa matuwid na pamumuhay. So, sasabihin natin sa ating sarili, ang naka-i-impluensya ba sa akin itong pagkakataong ito na ako'y nagsasalita, na may nakita kong mga tao, nakita ko yung kaaway ko, ang nakaka-impluensya ba sa atin ay pagkagalit, pagkamuhi, o paghiganti, sama ng kalooban? Yan ang aalisin ng ating Panginoong si Jesucristo ngayon sa ating mabuting balita. Even though that we could recognize God in our lives, but whatever thing that would really influence us, let us take note of that, and that will might be leading to a heavy burden in my life. Imbis na nakabubuti, lalo pa itong makasasama. Pero ito natin sasabihin sa mabuting balita ang pagtanggap nila at pagkilala. At alam nila na na ang masamang espiritu ay palalayasin ng Diyos na nasa loob ng kanilang katawan, nasa loob ng kanilang puso't kalooban, mithiing makapinsala imbis na gumawa ng kabutihan. Kaya paalalayasin ating Panginoon Kristo ang mga bagay nito na sinasaad sa ating mabuting balita. Pero tinan natin kung may condition pa Jesus, kung kami palalayasin mo, hayaan mo ang maswang espiritu ay pumunta doon sa mga baboy. Sasabihin ng ating Panginoon Kristo, sige, yun ang gusto ninyo. Pero ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, kung yun ang gusto ninyo, magandang palayasin, alisin ang masamang espiritu. At kung sa inyo dadali nito, sige, bakit ang hindi? Basta't naalis na yan sa inyong puso't kalooban, upang sabihin, huwag sana itong lumaya sa iyo at ilipat sa ibang tao. Di ba sabihin? Kaya sabihin sa hayop na lamang, sapagkat ibang nilalang naman itong mga hayop na ito, pero hindi rin maganda, di ba? Ang mga bagay na ito na talagang, yun na nangyari, yun ang nilalad sa ating mabuting balita. Kaya iba ang pagtingin ng mga Hudyo sa mga baboy. Hanggang ngayon, di pa sila kumakain ng baboy. Siguro sa ganitong mga pangyayari na ang kumakain ng baboy o kanin ng baboy ay masama ang kinakain nila at sila ay magiging masama. Kaya sabi ni Jesus, sige, doon kayo pumunta. Lumayas nga ang masamang espiritu, pumunta sa kawan ng mga baboy. At nabigla siguro itong mga baboy na ito, naglulundag, at pagkatapos ay tumalili sila ng takbo. Di nila alam na bangin na pala yun, nahulog sila sa bangin. Na ibig sabihin, wala rin mangyayari. Lumipat ka man at may mapahamak din, at mapapahamak din, pero maganda, umalis ang masamang espiritu sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mahalaga, pinagtibay ng dalawang lalaki inaalihan ng espiritu na hindi iyon ang tagang buhay pagpapala ng Diyos. Nabatid nila na hindi sila para sa Diyos, kundi dapat alisin ano pa makasasama sa kanilang katauhan, sa kanilang mga gawain. Yung nga nangyari, si Kristo nagpalayas, nagpanibago ng landas ng buhay sa tao, at ito'y nagaganap hanggang sa kasalukuyan. At pinagsasabihin na inaalihan ng masama ang ipuso't isipan natin upang dalin tayo sa maraming kapahamakang idinudulot ng ating masamang pag-iisip o masamang hangarin para sa mga tao na tayo'y nagkakasala. Kaya ang nangyari ay nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ang mga tagapangalaga ng kawan. May tagapangalaga ng mga baboy, yung mga kawang iyon. At pagdating nila, pinamalita ang lahat ng nangyari, at sa kanila nanggaling ang mga ganitong mga paliwanag, ang ganitong
paglalahad ng kasaysayan sa kanilang kaalaman, sa kanilang nakita, sa kanilang narinig. Kaya lumabas ang buong bayan, nagbalitang kumalat kaagad, pero ito matindi. Sabihin ng mabuting balita, ipinamanik nilang sila'y umalis sa kanyang lupain. Pinaalis si Kristo. Mabigat ang dating ng mabuting balita sapagkat ayaw nila ang mga taong ayaw nilang tanggapin si Kristo at pinaalis pa rin. Walang makakamit ng mga biyaya ng Diyos. Walang pagpapala sapagkat pinaalis si Kristo doon sa bayan nila. Hinggil sa mga kwento nitong mga tagapag-alaga ng kawan ng mga baboy. Upang sabihin, pinalayas nga ni Kristo at dapat ay maging tahimik na ang sambayanan. Pinalis pa si Kristo. Kaya ibig sabihin, namulat na ba ang taong bayan sa ganitong mga bagay ng mga kwento tungkol sa kadakilaan ng tao, tungkol sa may malinis na kalooban ng tao na ito dapat na to emulate, tingnan maigit, gayahin ng mga tularan ang ganitong mga taong may mabubuting puso't kalooban, tularan ang nagiging daan ng pagbabago ng buhay, pagbabalik loob ng tao sa matuwid na pamumuhay. Bakit mo hindi isasalang-alang ito? Paaalisin mo, ipawawalang bahala mo upang sabihin ang mga bagay na ito ay hindi pa rin sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. We have to multiply the message of God in our midst. You have to be witnesses to the good message of God in our lives so that the whole community will believe in what we testify, what we witness in our lives. Ito papanalangin natin sa pagdiriwang na ito. Lord, mag-instrumento nawa ako sa pagpalaganap ng inyong kabutihan at mga pagpapala. Lord, ako nawa'y mag-instrumento upang mga tao ay makahikayat ko sa kainyuan ng aking pagdadala na aking sarili, sa aking mga salita at gawa at sa nilalaman na aking puso't punong-puno ng kabutihan, kabanalan. Gawin mo po kong instrumento ng lahat ng iyong mapagpalang pag-aaruga para sa ating kapwa upang sabihin, ang Diyos na aking pinanaligan ay Diyos na ipinagkakalob ko sa iyo, ang Diyos na binibigyan ko ng pagpapahalaga upang tayo bilang tayo na bubuo sa isang sambayanan sa patuloy nating pagtangkilik ng Diyos, tayo ay sama-samang magsaya at magalak ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig, dudulog tayo sa Diyos at natin mamitiin sa buhay, lalong-lalo na ang mga kabutihan, kabanalang na sa puso't kalooban na siyang ipapalaganap natin at sukdulan nating paninindigan sa buhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanya mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, pagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo, at ibagadya nawa ang katauhan sa kaharasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Kaya amading mo ang aming pagsambit ng lahat ng aming higit na pagpapalang tinatanggap sa iyo. Ito no'y makahubog sa aming puso at kaloobang naglalaman sa matuwid naming pamumuhay at maging magandang halimbawa kami sa sambayan ng aming kinabibilangan simula sa aming mga pamilya. Pagbigyan halaga namin ang tunay na kahulugan nitong aming pananampalataya, salita at sa gawa at maging huwaran kami supang lahat ay pangpagpalang pag-aaruga na minimiti namin bilang kami bahagi ng iyong sambayanan. Kaya anuman itong aming karaingan, anuman ibig namin makamit sa buhay, ang lahat ng ito'y hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagiging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikamot, pinangasiwa sa sang sinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Si Kristo ang daan sa kaligtasan ng buhay, mapagpala niyang pag-aaruga. At ngayong awitin ng panalangin tinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sabagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayong magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak
ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maayaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar sa ating pong mga panalangin at pagdulog natin sa Diyos na mataimtim sa ating banalang pagtatanod sa pagdamandang huli. Ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos na nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantumero sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut roque comporsit laudamus
the cielo, prestatisti ei. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis, iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin na dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan,
krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.